Pag daw nanalo, dinaya. Pag natalo, ano ba yun? Pag nanalo, nandaya. Pag natalo, dinaya. Hayaan mo na sila, pag-pray na lang natin. Ang mahalaga si Lord tapat sa atin. Amen? Kaya pakisabi mo sa sarili mo, ako ay blessed, ayoko ma-stress. Isa pa. Sabi mo, ako ay blessed, ayoko ma-stress. Amen. Sabi mo, ikaw ay blessed. Bakit mo kang stress? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. No? Amen. Okay, so ito yung magiging topic natin for the month of November. Action at reaction. Action at reaction sa mga nangyayari sa buhay. Lahat sa atin may nangyayari sa buhay, tama ba? Iba-ibang hugis, iba-ibang kulay, pero lahat may pangyayari. Kapag lahat tayo buhay pa. Mamaya may mangyayari sa iyo, sa inyo ng asawa mo, ng anak mo, ng pamilya mo, sa trabaho mo, pag-uwi mo. Ano ba dapat yung reaksyon natin sa mga ginagawa natin sa paligid? At yun ang mga pag-aaralan natin. Ito yung mga topics. So basically, sins of action, sin of thought, sin of words. At ito yung karugtong ng pinag-aralan nating series na nakaraan, yung usapang pera. Ito yung pag-aaralan natin. What does money? What money does? Yung mali at tamang ginagawa sa pera. Parang re-recap natin yung mga pinag-aralan. Then we will proceed to these 3 topics. Yung sin of omission at sin of commission. Alam niyo ba, minsan pag hindi mo ginawa yung tama, nagkakamali ka na. Yung supposedly, sinabi ni Lord, tulungan mo yan, pero hindi mo tinulungan, kasalanan yun. So yun yung ating mga pag-aaralan. Okay, so sabi nga, action and reaction sa mga pangyayari sa buhay, part 1. Okay, there will always be 2 sides. Ito, coin to, barya. Di ba yung coin, pag nag-iwa, nag-flip coin. Yung iba, may mga nakita ko yung mga barangay captain daw, tabla. Ang ginawa nila, para manalo, toss coin. Nangyayari pala yun. Yung iba yata, draw lots, nagbubunutan. Sa buhay natin, lagi rin may dalang dalawang muka. Halimbawa, yung anak mo, nagsabi sa'yo, nanay, inaway ako ng teacher ko. Diba? Pinagalitan ako ng teacher ko. Bakit ka pinagalitan ng teacher mo? Ang bait-bait mong bata. Dapat iniimbestigahan mo na kasi there will always be 2 sides of the coin. Ba, may nagkwento sa'yo, pare, kapitbahay mo, sinisiraan ka. Imbestigahan mo. So, ganun din sa buhay natin, sa reaction natin. Laging may dalawang muka. Mayroong mabuti, sabi nga, minsan tama, minsan mali. Okay, so ganun yun. Yun yung nangyayari sa buhay. Hindi naman laging parehas yan eh. Okay, kaya nga minsan, mali, minsan good, minsan bad. So yun yung ating titignan sa umagang ito sa usapang pera. So ano ba ang ginagawa ng pera sa atin? 1 Timothy 6:11, yan yung ating teksto. Pero ano ba yung background yan? Sa mga nag-aaral ng theology ngayon, gagamitan natin ng rule of historical context. Ano ba yung konteksto ng 1 Timothy? Unang-una, ito ay sulat ni Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo sa Ephesus. Ang church nila o yung lugar nila ay Efeso, isa yung syudad na maalwan ng panahon na yon. So inaalam natin yung konteksto ng ating pag-aaralan base dun sa lugar. Para silang nasa, ano ba yung mayaman lugar sa Pilipinas? Santa Maria Caisio. Ay, hindi ba? Tibagan ba? Sorry ha. Parang ano ba yung lugar na mayaman dito sa Pilipinas? Sa Metro Manila? Mandaluyong. Makati, di ba? Parang gano'n yung church nila na yung lugar nila Makati. Sabi nga, Ephesus is a thriving commercial center. So mayaman yung churches, mayayaman yung tao. Ang problema lang, meron tong pagan worship. O yung marami doon, sa paligid doon, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at maraming nagtuturo ng mali. So kailangan ngayon gawin ni Apostol Pablo kay Pastor Timoteo na siya ay magbigay ng mga doktrina. Napaka-importante ng doktrina. Kaya nga, praise the Lord, natalakay natin yung doctrine ng mga nakaraang serya. Kasi dapat alam natin bilang mananampalataya, ano yung ating pinaniniwalaan. Amen? Hindi pwede. Bakit ka nag-church doon? Kasi gwapo yung pastor. Diba? Bakit ka nag-church doon? Kasi malapit. Bakit ka nag-church doon? Nahatak lang ako ni Kumare. Diba? Hindi ka pwedeng ganon. Dapat kaya ka nandito kasi alam mo yung turo, alam mo yung basehan, alam mo yung konteksto. Kasi doon nagkakaiba yon. Ang ganda nga ng church nila, papunta ka naman ng impyerno. Diba? Ang pinamimigay nila, hindi insimada. Pinamimigay nila, Jollibee. May lunch pa. Pero ang turo nila, mali, kawawa ka. Dapat merong konteksto at yun yung ginawa ni Apostol Pablo kay Timoteo, nagbigay siya ng mga doktrina.
So, it's a pastoral letter para mabigyan ng mga tamang panuntunan yung mga tigaron. Sabi nga rito, importance of sound doctrine. Importante yan. Kahit yung church maliit, remember, yung church as a structure, kahit yung church maliit, kung tama yung doktrina, ligtas ka. Yung church malaki, ang gaganda at ang yayaman ng kanilang mga simbahan na sa structure, yun ang sinasabi ko. Pero ang turo nila, mali, biyahe impyerno ka. Saan mo gusto? Sa maliit o sa malaki? Siyempre dun sa nagtuturo ng tama. Kaya importante yung doktrina. Kasi ang mundo natin ilang taon na lang. Ang buhay natin ilang taon. Kung kagaya kong 30 anyo, siguro matagal-tagal pa akong konti, ay tulog sila ngayon. Amen? Ang buhay mabilis. Tama ba? Ilang araw na lang, Pasko na naman. Parang nung kailan lang, nakita tayo October. Ngayon, November na. Bukas makalawa, December na. Tapos January na naman. Tapos birthday ko na naman. Tapos magbe-birthday din kayo. Diba? So, ganun kabilis. Pag nga binabalikan ko, yung anak namin, ang nasa isip ko pa rin, baby. Ngayon, ilang taon na? 20? Ilang taon na? 23? O, tama, 24 na pala anak namin. Ang tingin ko, baby pa rin. Ganun kabilis ang panahon. Kaya tignan mo yung anak mo, bukas makalawa. Wala na sa inyo yan. Amen? Kasi mabilis ang panahon, tama, yung mga may anak, hindi nyo may pigilan ang paglaki ng bata. So, kaya kailangan may tamang turo. Kasi pag hindi mo tinuruan ng tama, para si Apostol Pablo, ang lakad niyan delikado. Bilang tatay ni Timoteo, siya yung karang sinasabi niyang spiritual father niya, ay nagbigay siya ng mga tamang doktrina. At sinabi niya rito, yung tamang pagpapastor, yung tamang pagkakaisa, at yung tamang pakikitungo sa iglesia. Sabi niya, the need to prepare to defend the faith against false teachers. Kasi there will always be false teachers. Pag sinabi doon, dito kayo, kasi lahat na nasa church namin, biyaheng langit daw. Kaya lang kailangan gawin natin to, delikado ka. Kasi ang salvation natin is only by Jesus. It's only by grace. Walang pwedeng idagdag sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nung namatay si Jesus, anong sabi niya? It is, hindi na sinabing to be continued. Di ba? Kaya pag meron nagsabi na iglesyang ganon, gawin nyo naman to para maligtas. Tama yung ginawa ni Kristo, pero kailangan gawin to, delikado ka. Kaya doon tayo sa tamang doktrina. Kaya sabi niya sa 1 Timothy, okay, ano yung Ephesus, the church, mayaman, mahirap? Mayaman. Okay, kaya niya sinasabi ngayon ni Apostol Pablo to. Sa mga nag-aaral ng Biblia at sa lahat ng nito, pati sa mga nanonood, tandaan, ang Biblia may konteksto. Hindi mo pwedeng basta-basta ituro yan out of context. Although you can use the verse in general, pero lagi may konteksto. Alam natin dapat konteksto. Sabi dito, sa kunayan, may malaking pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Kasi bakit? Kasi pag hindi nasisiyahan ng tao, sa Biblia, ano yung sinabi? Ilang araw dapat nagtatrabaho? 6. Ilang araw nagpapahinga? Yung iba, 7 araw nagtatrabaho. Parang sinasabi kasi nila, kulang Lord yung provision mo. Parang sinasabi natin, mali ang Diyos, nagkamali. Hindi ako makapag-church kasi kailangan ko magtrabaho 7 days, 24 hours a week, 24 hours a day. Parang sinasabi mo, mali si God, di ba? Ganun lang naman yun At yung sabi niya, kung ang tao ay marunong masiyan, sa English yan, with godliness, with contentment. Dapat kontento ka sa nangyayari sa'yo. Dahil kung ano sitwasyon mo ngayon, kung asan ka ngayon, dyan ka inilagay ng Lord. Ngayon, kung gusto mong mabago yan, hintayin mo, babaguhin ng Lord yan. Siya yung bahala sa atin. Di ba napakaganda nun? Na si Lord yung bahala sa atin. Ang tanong ko sa inyo, pinabayaan na ba ang Lord dito? Tignan mo yung katabi mo kung pinabayaan na ng Lord yan. Pastor sa kusina. Amen? Kasi bakit? Tapat ang Diyos. Sino rito kumain kanina, nagagahan? Naghapunan? Nagmerienda kahapon? Nagtanghalian? Tapos sasabihin mo, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Ang sarap pa nga ng ulam niyo Samantalang ako gulay lang. Kaya sabi niya, kailangan makontento tayo sa turo. Makontento tayo sa Kanya. Sabi niya, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. Wala rin tayo madadalang anuman. Pag alis nito, tama ba? Naalala niyo yung turo nangyari kay Alexander the Great?
Diba sabi niya, yung 3 habili niya, pag mamamatay na siya, una, dapat ang magdadala sa kanya sa libingan, yung mga galing na doktor. Pangalawa, dapat yung mga kayamanan na ilalatag doon sa pagdadaanan niya. Pangatlo, yun daw kanyang kamay nakalabas sa kabaong. Bakit? Kasi yung doktor na magagaling, kahit anong galing niya, namatay siya eh. So, ibig sabihin, si Lord lang ang may hawak. Pangalawa, lahat daw ng pera niya, lahat ng kayamanan niya na naipon niya sa kanyang buhay, hindi niya madadala sa hukay. Pangatlo, hubad siyang dumating sa mundo, hubad din siyang aalis sa mundo. Pero pag ikaw may Kristo, biyaheng langit tayo. Amen? May daladala ka, si Jesus. Kaya yun ang sabi niya. Kaya dapat kayo'y mesihan kung may pagkain at walang mali siya. Tignan mo yung katabi mo kung may damit ba. Pastor, maganda. Branded clothes pa nga eh. Galing UK. Amen. Sabi niya, masiyahan na kayo dito. Kasi sabi ng Lord, I will provide all your needs. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo kaya makontento ka. Amen? Kasi sabi niya, ang mga nagnanasang yumaman. O yan. Okay, ulitin ko. Sino, yung mga nagnanasang yumaman. Walang tayo mag-iprok nito. Lahat tayo gustong yumaman. Tama? Pero may tamang pagyaman. Pero itong mga to kasi, dahil mayaman yung lugar nila, ang isip nila lahat kayang bayaran ng pera. Okay, sabi niya, tukso, nahuhulog saan? Sa tukso. Nahuhulog sa masasamang gawa. Paano ba mabilis kumita? Sabi ng iba, magbenta ng sinigang. Amen? Di ba? Kasi yun ang mabilis eh. Sabi niya, nahuhulog na si sino sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarit at tutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Yung iba, anong ginagawa? Ang dami. Talagang kung titignan niyo ang mundo, nakakatakot. Child prostitution, pornography, drugs, kasi yun yung mabibilis na pera eh. Pero ngayon, buti nga, meron na rin vlogging. Kahit sino rito, kahit bata, kayong kumita ngayon sa YouTube, kung ano-anong context lang ilagay mo eh, no? Kaya lang, pag yun ang naging isip mo at nawala ka na sa iglesia, may hilig ka rin sa kamatayan kasi makakalimutan mo si Kristo. Amen? Kaya sabi niya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng salapi ba ang ugat? Salapi ba ang ugat? Yung pag-ibig sa salapi. Example ko nga, halimbawa si Dean, nagkaroon ng Rolls Royce. Halimbawa lang naman. O lahat tayo nagkaroon ng Rolls Royce. Siguro wala tayo dito sa loob, binabantayan natin, baka paglaruan ng bata. Baka wala tayo dito, may coaching maganda sa labas, siguro laging tingin mo doon. Di ba? Kasi bakit? Ganda nung kotse ko, baka magasgasan eh. Amen? Eh sabi niya rito, hindi yung pera masama kasi pwede mong gamitin yung pera eh. Dahil sa paghahangad na yumaman ang mga tao nalalayo sa pananampalataya. Bakit hindi ka na pag-church, sister? Eh kasi may part-time ako. O bakit hindi ka na nagpe-pray? Pagod na po ako eh. Nakakalimutan mo na ang Diyos. Ang sabi nga, wala kang madadala dyan. Lahat yan, hindi mo madadala. Nasalayo at nasasadlak sa maraming kapig at iyan. Lalo ngayon, magpapasko. Aminin natin, hindi lahat masaya pag Pasko. Tama? Hindi lahat may 13 month, hindi lahat may bonus. Kasi bakit? Ang sinasabi ng mundo, pag Pasko, dapat ang damit bago. Dapat may handa. Dapat may regalo. Dapat. Ikaw naman sinayang si tatay, ayaw mo yung anak mong mukhang kawawa. Kaya sinasabi niya, makontento. Liting ko, hindi masama yun ha. Kaya lang kung yan na ang pamantayan ng buhay mo at pinagpapalik mo na si Lord, sa pagpapayaman, yun na ang mali. Yung pagmamahal sa pera. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos. May lingkod ng Diyos ba rito? Okay. Umiwas sa mga bagay na to. Hindi sinabing huwag kang magsikap. Hindi sinabing huwag magtrabaho. Hindi sinabing huwag magpayaman. Umiwas ka sa mga masasamang gawain na kung saan pinagpapalit mo na ang oras mo sa Lord para kumita ng pera. Ulitin ko, 6 na araw tayong pinagtatrabaho ng Lord. Sige, magtrabaho ka. Isang araw na nga sa Kanya. Minsan, hindi nga isang araw, isang oras na lang, hindi pa maibigay. Amen? Kaya sabi niya, sikapin mong mamuhay ng matuwid. Sino kausap ni Pablo? Si Pastor Timoteo. Sabi niya, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaangalan.
Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, makontento ka. Ay, ayoko. Di ba? So, yun ang sinabi, makontento. Okay, tingnan natin. Sabi dito, pakibasa, what to? Kung ano ang nasa puso, nilalabas ng bibig. Tama? Money amplifies what's inside the heart. Kung ano ang laman ng puso mo, i-amplify ng pera. Lagi ko itong pinandidiinan. Kasi malalaman mo kung sino ka base sa laman ng puso. Sabi nga nung malalaman mo kung anong puso niya. Tignan mo yung shopping cart niya. Kung puro pang kusina, puro damit, di ba? May mga naglalasada at Shopee ba rito? Marami. Ano nasa add to cart mo? Puro damit, puro pampaganda, yung iba laruan, yung iba pang motor. Yun yung puso mo. Ina-amplify lang ng pera. Tama? Ano ginagamit pambili? Pera. Kaya nalalaman eh. Sa pera nalalaman. Ito, sometimes money can make us, sabi sa Luke 12:15, pinag-aralan na natin to. Watch out, be on your guard, sabi ni Jesus, against all kinds of greed, kasamaan. Life does not consist in the abundance of possession. Ang buhay daw hindi sa karangyaan. Ito sabi niya rito, doon sa mayaman, you fool. Kasi yung mayaman na yun, hindi sinabing masama yung mayaman ha. Ang sinabi lang kasi sa mayaman na yun, hindi pala tumutulong, hindi nagbibigay. Ang sabi niya, kanya lang lahat. Kaya sabi niya, this is how it will be with whoever stores up things for themselves. Kanino? Sa sarili. But is not rich towards God. Ang sabi sa kanya, mamamatay ka. Na wala kang dala-dala, kawawa ka. Ano ba yung rich not towards God? Ayan, una, materialistic. Ang buhay, kailangan malaki bahay. Naalala ko, nung panahon namin, dapat ang bahay nyo, nasa sala nakikita TV. Tapos may stereo yung malalaki speaker. Inabutan nyo ba yun? Ngayon yata kasi paliitan na Bluetooth speaker na ngayon eh. Tapos dapat yung bahay nyo may karaoke para masabing mayaman. Noong time na, alam niyo ba yung karaoke? Dati ngayon kasi alam na niyo ba, videoke na no? Yung binuhulugan ng barya. Kami noon may karaoke tapos may tape. Alam niyo yung tape? Yung nilalagyan. Tapos pag nire-rewind, ginaganon-ganon. Yung mga bata hindi makasabay. Diba? Pag mayaman ka, may ganon ka, tapos may VHS ka. Yun yung pagpasok ng bahay, dapat yun ang kita. Amen? Kung nagiging materialistic ka na, ay, si Kumari, laki ng TV, dapat tayo rin laki ng TV. Uy, yung kapitbahay natin, may second floor na, may hagdanan sa loob ng bahay. Sige, palagay din tayo ng hagdanan, first floor lang bahay. Amen? Bungalow lang bahay, meron. So, kung nagiging materialistic ka na, delikado yan. Pangalawa, nagiging conceited. Ano yung conceited? Nagiging mayabang. Karamihan ng mayaman, hindi pala. Minsan, parang maingat ako minsan, pag may pera na, nagiging mayabang na. Hold on. May kilala ba kayong gano'n? Topic ka. Pag may pera, ulitin ko, nilalabas ng pera yung laman ng puso. Pero nung nawalan ng pera, Mari, kamusta ka? Ba't nandito ka? Parang yung napanood ko minsan Nung mayaman siya, talagang hindi kilala mga kapitbahay, nasunugan. Pala lahat ng kapitbahay nilapitan. Amen? Hurt others. Malakas makasakit ang may pera. Lalo na pag sa pamilya, halimbawa, 4 kayong magkakapatid, yung panganay, hindi siya naging may kaya. Bakit? Kasi siya yung nagparaya sa mga kapatid niya. Yung bunso, yun ang yumaman. Pag may gathering, nagsama-sama yung magkakapatid, gusto naman, nagkikita-kita, laging may say yung may pera. Yung kuya na walang pera, hindi pinakikinggan. Pero pag ang nagsalita, yung may dalang pagkain, ano sabi ni ate? Tama, hindi? Nakakaranas kayo nun? Ako din. Di ba? Nakakasakit. Pag ang nagsalita, yung kuya, na may sinasabi naman tama, hindi pinakikinggan. Pero pag yung may pera nagsalita, pakikinggan agad. Minsan masakit yung sasabihin. Oo, tama siya. Pero nasasaktan ka. Kaya sabi ko, money can get away with it. Minsan, pag ang nakabundol, mahirap lang. Naku, papapresinto. Tama? Pero pag ang nakabundol, mayaman,
Bagyan na lang kita ni 100,000. Tahimik na tayo, ha? Nakakaalis sila, hindi? Nakakaalis. Pag wala kang pera, naku, ang laki ng problema mo. Sabi nga, pag ang may pera nagkasakit, nasa St. Luke's, nasa Makati Med. Pag ang walang pera nagkasakit, nasa sa center. Diba? Madali. Sabi nga, judgmental. Ang bilis nilang mag-isip ng hindi maganda sa kapwa. Kasi bakit? Tapos sasabihin pa nila, siguro tama to. Kasi bakit? May pera eh. Bossy! Tingnan mo ang katabi mo kung bossy yan. Tama ba? Sa mga nag-aaral, kilala nyo naman sino may pera sa school nyo, di ba? Pag may pera yung bata sa eskwelahan, maraming kaibigan. Siya yung sikat. Bago uniform eh. Bago t-shirt, bago pa. Di ba? Amen? Less appreciative. Ang mahirap, pag binigyan mo lang ng pag Pasko, masaya na. Salamat na alala mo ko. Maglang yun. Yung mayaman, bigyan mo yan ng mamahalin. Itong binigay niya. Ew. Diba? Yung ordinary, huwag na tayo mahirap. Yung ordinaryong tao, mabigyan lang yan ng bimpo. Good morning, tuwan-tuwa. Kalendaryo nga lang ibigay dyan. Masaya-saya na eh. Yung mayaman, bigyan mo ng t-shirt, bench. Siguro sale. Siguro ukay-ukay to. Nagiging less appreciative. May nararamdaman na ba kayo dyan? Naku, baka mayaman ka na. Amen. Don't accept correction. Pag nagkamali, may pera, hindi po pwedeng i-correct. Sinabi na ako, tama sa buhay na to. Ako nagbabayad ng kuryente at ilaw eh. Minsan tatay, ganun. Kinokorek ng nanay. Oh, masyado ka namang Ako nagpapaan dito. Diba? Nagiging less correct. Ayaw na matanggap. Thinks money cures everything, and then ito mahirap, no time for God. Kasi ang gusto nila, sayang yung isang araw nakikitain, sayang isang araw nakikitain, sayang yung oras ko dyan. And then, alam niyo may ego? Alam niyo yung tao may ego? Ha? May? Oo, may. Alam niyo ibig sabihin ng ego? Ine-edge si God out. Ang mga taong may ego, kahit walang Diyos, okay lang. Kasi bakit? May pera ako eh. Kaya kong tapalan lahat yan. Pag yung may pera pumasok na church, matutuwa si pastor kasi malaki offering. Hindi. Pagdating natin sa langit, ang nakikita lang doon kung may Kristo ka o wala. Amen. Kaya mapalad ang tao na sa Diyos lang umaasa. Sino rito umaasa sa Diyos? Magsabi ng amen. Amen? Amen? Kaya sabi dito sa Ecclesiastes 5:10, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied. Pastor, pag-pray mo ako, magkaroon ako ng maliit na sari-sari store. Pinag-pray, nagkaroon ng sari-sari store. Pastor, pag-pray mo ako, bigyan mo ako ng mini grocery ng Lord. Pinag-pray, naging mini grocery. Pastor, pag-pray mo naman ako, supermarket. Pinag-pray, naging supermarket. Sumunod, hindi na nagpapapray. Bakit? Wala na sa church, busy na eh. Nangyayari, hindi. Nangyayari, may kilala ko. Ganun eh. No? Amen? Kasi bakit? Pag yun ang isip mo, yun ang gusto mo lagi. Better the little that has righteous have, than the wealth of many wicked. The power of the wicked will be broken. Ito, kawawa sila. The power of the wicked will be broken. Lord upholds the righteous. Alam niyo, mataas babagsak pag walang Kristo. Pero may Kristo, kahit ilang beses sumadsad, tatayo at tatayo. Amen? Sino rito may Kristo, tatayo, magsabi ng amen. Amen? Tatayo at tatayo ang may Kristo. Pero pag ikaw wala kang Kristo, kahit na anong yabang mo, kahit nang yaman mo, babagsak ka. Amen? At pagdating sa langit, wala kang Kristo, kawawa ka. Amen? Kaya sabi, what should money make us? Ito dapat ang una nangyari sa atin. For the love of money is the root of all kinds of evil. Sabi niya, pierce them. Sabi dito, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasaglak sa maraming kapigatian. Nawawala sila sa church. Remember, money is not the root of evil, but the love of money. Paulit-ulit ako kasi para maintindihan natin. Kasi ito yung huling sa serye natin. Okay? Money can only amplify what's inside that. Ano ba yung amplify? I-determine natin. Di ba yung sound, alam niyo yung bulong? Kaya niyo sumigaw ng pabulong?
Nahirapan sila. Yung bulong, yung salita, para lumakas, di ba yung ganyan, pag sabihin ko kanya, hindi niya naririnig yun. Kasi bulong. Kailangan kong lumakas. Yun, gagamit ako ng yung iba, hearing aid, kasi hindi niya naririnig. It amplifies the sound. Yung iba namang ginagamit para pampalakasin niya yan. Parang mag-asawa lang, ano? Para marinig ka, may megaphone. Pag hindi ka pa nakarinig nito, ewan ko na lang. Kung ano yung sound, ina-amplify niya lang. Ito mas matindi. Yun, yung marami na speaker. Kahit siguro ako magsalita rito hanggang doon sa baba dinig. Pero yung boses ko, yun pa rin, mahina eh. Pero it amplifies kasi mayroong aparato. Ganun daw ang ginagawa ng pera. Ito daw yung pera, ito yung laman ng puso. Tama? Ano yung nasa puso mo, ilalabas lang ng pera. Kaya ang tanong, ano yung nasa puso natin ngayon? What you do with your time, talent, and treasure reveals what's inside your heart. Ano yung pinagkakaabalan mo sa oras, sa pera, sa kagalingan mo, yun yung laman ng puso mo. Ano laman ng puso mo? Yun yung laman ng oras mo lagi. Ano yung laman ng puso mo? Yun yung laman ng kayamanan mo. Ano yung laman ng puso mo? Yung laging ginagawa mo. Ngayon, tayo, alam ba natin ano yung laman ng puso natin? Amen? Kaya sabi dito, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Inuulit ko to. Bakit? Para maintindihan natin kung ano talaga yung laman ng puso natin. Dapat, si Jesus ang laman ng puso para yun ang ima-magnify ng wealth. Tama? Pag si Jesus ang laman ng puso ng bawat isa rito, maniwala kayo, lahat ng effort mo, lahat ng oras mo, dapat kay Lord. Pastor, hindi ba ako magtatrabaho? Hindi, magtatrabaho ka. Pero you're doing, working for the glory of God. Hindi na ba ako mamamasada? Hindi, mamamasada ka pa rin. Namamasada ka para kay Lord. Pero pagdating ng gawain, pagdating ng panalangin, pagdating ng pagbabasa ng Biblia, lagi kang may oras kay Lord. Amen? Yung iba nga namamasada, nagsishare ng Word of God eh. Yung iba nagtatrabaho, nagsishare ng Word of God sa trabaho nila. Kasi gagamitin mo yung ginagawa mo para sa oras mo kay Lord. Pastor, yung pagchichismis, pwede bang gamitin kay Lord? Pwede. Imbis na yung kapitbahay mo, i-chismis mo si Lord. Amen? Kung saan mo inuubos yung pera mo. Number 1, ubusin natin yung oras natin, yung kayamanan natin sa paggawa ng kabutihan. Lalong-lalo na magpapasko. Okay. Sa tingin nyo lang, meron bang mas mahirap sa inyong kamag-anak nyo? Tingin nyo lang. Sa tingin mo, yung iba dito, o halos lahat tayo, tama lang ang pamumuhay. Hindi mayaman, hindi rin mahirap. Pero sa tingin mo, meron kang kamag-anak na mas hirap sa'yo? Tingin nyo. Meron. Pwede natin silang gawa ng kabutihan. Kaya sabi dito, for we are God's handiwork. Ginawa tayo niyan, Diyos, para to do. Bawat isang nandito, bawat isang ginawa ni Kristo, ginawa niyan para sa mabubuting gawa. Para tumulong, para mag-pray sa iba, para magbigay. Pastor, lagi na lang ba ako magbibigay? Ito, tanong. Ano ba gusto mo? Ikaw yung nagbibigay, ikaw yung binibigyan. Tayo, ano gusto nyo? Tayo yung binibigyan o tayo nagbibigay? Bakit? Kasi pag ikaw ang nagbibigay, ikaw yung pinagpapala ng Lord. Minsan kasi may nagsabi, Pastor, lagi na lang ba ako magbibigay sa kanila? Yung tanong ko, ano gusto mo? Ikaw binibigyan, ikaw nagbibigay. Hindi, okay na yan, ako na nagbibigay. Amen? We are created to do good works. Sabi sa Matthew 13:24, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in field. When a man found it, he hid it again. Tinago niya, nakita na niya si God eh. And then his joy went and sold all who had bought and the field. Nung nakita niya halimbawa sa lupain nila si Lord, binili na niya yun. Ibig sabihin yung kanyang kayamanan, ginamit siya sa kaharian ng Diyos. Amen? Paano yung talento? Yung talento mo, gamitin mo sa kaharian ng Lord. Yung galing mo sa math, yung galing mo sa science, gamitin mo sa kaharian ng Lord. Kahapon natutuwa ako yung nagturo sa Zoom Bible Study, 16 years old. Alam niyo, pag nagtuturo bata, walang kaipokrituhan. Walang theology. Bakit walang theology? I mean, yung theology proper, ha? Walang Greek word. Kung ano yung laman ng puso, nandun. Alam niyo, mga turo niya? Naranasan ko si Jesus nung iniwanan ako ng kaibigan ko. Hindi po ako masyadong nalungkot. Tingin niyo, magsisinungaling yung bata niya.
Kaya nga yung mga nakikinig, kasi may mga umattend din ng mga may kasamahan ko sa work. Sabi niya, Pastor, iba pala pag nagtuturo, bata tumatago sa puso. Kasi bakit? Totoo yung sinasabi nila. Bihira sa bata nagsisinungaling. Di ba? Bihira. Kaya napakaganda yung mga bata, turuan nyo na yan. Pag yan ang nagturo, totoo. Sa bahay, may say ba yung mga anak nyo? Dapat meron. Kasi minsan, yung mga bata, nas nakikita yung totoo. Bakit kayo, mami, away ng away ni daddy? Bakit daddy, lagi kang walang oras? Sabi ng daddy, ikaw din, lagi ka nasa labas. May check and balance. Amen? Kaya sabi dito, wealth can amplify your joy. Are you using your 3 T's? Your 3 T's, time, talent, treasure. Ginagamit nyo ba yan sa kaharian ng Lord? Pag yan ginagamit mo, praise the Lord, nasa iyo si Jesus. Pastor, chismosa ako pero chinichismis ko si Lord. Okay yun. Wala po kasi talaga ako pero ang kaya ko lang gawin, mag-testimony. Malaking bagay. Amen? Sabi ito, ang tanong, mabait ka ba? Mabait ka ba? Mabait ka ba? Pero alam niyo, itong mga to, hindi mo magagawa ng basta-basta to. Kaya mo lang gawin to pag yung puso mo binigay mo kay Kristo. Hanggat ang puso natin wala sa Diyos, hindi mo kayang gawin lahat to. Hindi na tayo kayang gawin kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Pero pag yung puso mo wala si Jesus, plastic tayo. Kaya unless that we give our heart to the Lord, hindi magmamaterialize to. Kaya dapat unang nating maibigay yung puso natin. At lalabas din yung time, yung talent, at yung treasure. Pastor, kaya lang ako napupunta sa church nyo kasi nahiya ako sa iyo. Dapat hindi. Dapat kay Lord ka mahiya. Kasi si Lord yung namatay para sa iyo. Kami, instrumento lang kami. Lahat na nag-aaral ng theology, instrumento lang. Ang totoong nagmamahal, ang totoong nagtuturo sa atin, si God. Amen? Kaya wag na wag nating papalitan yung pedestal sa puso natin ng pastor, ng bishop, ng kung sino manggagawa na dapat si Jesus yung nakaluklok. Amen? Kasi kami, mawawala kami. Yung mga nagtuturong pastor, bishop na magagaling, mawawala. Pero ang Lord hindi. Kasi sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Ang tanong, binigay na ba natin yung puso natin kay Lord? Amen. Parang, amen. Ulit. Binigay na ba natin ang puso natin kay Lord? Amen. Because unless we have given our hearts to Jesus, we cannot do anything. Amen? Pangalawa, obedient to the Great Commission. Ginagamit yung pera, ginagamit yung salapi, ginagamit yung oras sa paghahayag ng mabuting balita. Kaya praise the Lord. Kaya nga sabi sa Romans, ang gaganda ng paa ng mga nag-share ng mabuting balita. Kaya tignan nyo, sino ba yung mga nag-share ng Word of God last week? Taas ang kamay. Sino mga nag-share ng Word of God last week? Amen. Sino ba? Yung mga nag-share sa presinto. Tignan nyo nga kung maganda paan yung mga yan. Yun ang sabi ng Bible Kasi ang tingin ng Lord, maganda paan yan. Kasi bakit? Dinadala sila sa paghahayag ng mabuting balita. Amen? Sa atin, parang wala lang. Pero sa mata ng Lord, napakalaking bagay niyan. Kaya sabi niya, may isang kaluluwa lang na dinadala sa paanan ng Lord, libo-libo ang anghel na nagdidiwang sa langit. Ang tanong, tayo ba may nasyaran na? Sino nagmamahal, magsabi ng amen. Sino mahal ang magulang, magsabi ng amen. Sino mahal ang asawa, magsabi ng amen. Amen. Sino mahal ang kapatid, magsabi ng amen. Sino nagmamahal sa anak, magsabi ng amen. Pag anak, mahal Ang tanong, naturuan na ba natin ng tungkol kay Jesus yung mahal natin sa buhay? Kaya mapalad yung pamilya na nandito. Bakit? Yung mga batang yan, akala nyo hindi nakikinig yan. Mahirap nga yung mga batang yan Pag yan ang nagsalita, totoo. Sabi ni Pastor, wag ka lang magmumura. Diba? Yung mga batang to, sabi ng Pastor, sabi ng Bible, masama daw yan. Bakit ka nagsisinungaling, Papa? Kaya maganda itong mga batang to, nandyan sila yung check and balance Kaya sabi nito, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey. Alam nyo, sino yung unang-unang dapat dinidisciple ng magulang? Mga anak.
Kahit na araw-araw nagcha-church ka, kahit araw-araw nandito ka, araw-araw nagpe-pray ka, kung hindi mo natuturuan ng anak mo, walang kwenta. Wala. Anong klase kang magulang ko? Yung sarili mong anak, hindi mo kaya turuan ng mabuting asal. Pastor, sinasabihan ko sila kasi ayaw. Sinabihan mo pa talaga. Kaya nga praise the Lord sa mga magulang na talagang ang gusto nila, anak nila nandito sa iglesia. Kaya nga natutuwa ako, nagpipray ko lagi yung mga magulang ng mga umaaten, ng mga bata. Kasi bakit? Pwede sabihin, huwag na akong matin dyan, wala nangyayari sa inyo. Pero praise the Lord, alam niya nakukuha nating message. Pastor, salamat, yung anak ko, sinishare yung testimony sa kaklase niya. Minsan daw may isang nanay, kasama ko, Pastor, pinorward sa akin yung screenshot. Sabi ko, saan ba to? Yun daw anak niya, minessage yung kaklase, yung kaibigan yata. Sabi niya rin sa kaklase niya, alam mo, mag-pray ka lang, si Jesus ang bahala sa'yo. Ilang taon yun? Ilang taon ba yun? Mga 12? 12? Pero mo, kaya tuwa siya, mangiyak-iyak siya, pinorward sa akin. Amen? At yun, alam nyo, ginagawa ng batang yun, nag-make disciples na yun. Kaya nga yung mga bata rito, yung mga nasa kids ministry, nakakatuwa. Sino si Jesus? Ang daan at tanyo, alam. Yung mga magulang, ano daw? Yun din yung tinuturo namin doon eh. Bakit? Para alam nila, paglaki nila, pag sinabi si Jesus mali, ay hindi, siya yung daan, katotohanan at buhay. Tanyo, alam ng mga bata. Masarap turuan ng bata, makulit lang. Amen? Sabi nito, all the believers with one heart and mind, no one claimed to have possession. Ito yung tinuro last week. And there were no needy persons among them. For time to time, those who own land or houses sold, brought their money from the sales. Tutulungan sila. Kaya meron daw isang tao doon, si Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means sons of encouragement. Kasi binenta niya, tumulong siya ng tumulong para sa ikalalago ng kaharian ng Diyos. Tanong, lahat tayo may kapitbahay. Tama? Lahat tayo may kamag-anak. Alam ba tayo ng ating kabatbay at kamag-anak na Christian? Di ko alam, Pastor. Sa mga estudyante, alam kaya ng mga kaklase nyo na Christian ka? Amen. Meron dalawang magkaibigan, nagkita sa concert ng Hillsong. Nagkabang-gabang. Anong ginagawa mo dito? Makikinig ang concert. Sabi ng pastor namin eh, ha? Nagcha-church ka ba? Oo naman. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi kasi ako, isa ako tumutulong. Christian ka ba? Oo naman. Magkakilala para hindi magkapaniwalaan. Hindi ba yung maganda pag yung kapitbahay natin, yung si Dang? Christian yan, pogi yung pastor na natin. Amen. Di ba yung alam nila, saan ang galing kaya yan? Nag-church yan, may dalaing si Mada eh. Yung ensimada, dala-dala. Alam ko saan galing yan, doon sa church. Bakit? Ang bait-bait mo? Hindi, lagi may ensimada yan. Yung bata, alam mo dito, pag saan galing sa umaga eh, may dalaing si Mada. Amen. At at least alam nila saan galing. Hindi kung saan-saan lang. Minsan may bata rito eh, umaga, nagkukusot pa ng mata, late na daw siya, alam niyo nakalimutan, sa lawan. Nangyari yun, di ba, no? Bata, tuwan-tuwa, sabi, anak, uwi ka muna, balik ka. Kala niya raw, tapos nangyari talaga yun, naalala ko nun. Sabi ko, grabe itong bata, ito nakakatuwa. Nasaan na ba yun? May nakakatuwa. Bakit? Kasi alam niyo yung tama. Alam niyo yung mga batang yun, lalaki maayos. Kasi ang mundo, aagawin yon, titigas ang ulo nun, pero ibabalik ng Lord yun, yun maganda. Amen? Sabi dito, if you want to be perfect, go sell your possession and give to the poor and you will treasure in heaven, then come follow me. Meron isang mayaman, sabi niya, ano ba yung dapat kong gawin para mas lalo matuwa si Lord? Benta mo kayamanan mo. Tumalikod na. Kasi ang yaman niya. Kasi kung totoo ka kay Jesus, uunahin mo si Jesus. Amen? Hindi ka dahil nahihiya lang, hindi dahil nasabihan ka lang, hindi dahil napilitan ka lang, nagagawa mo yan kasi excited ka kay Jesus. Amen? Sino dito yung gabi pa lang nag-decide na mag-church? Sino yung gabi pa lang alam na yung isusuot sa church? Diba?
Kasi kung talagang excited ka, gabi pa lang, alam mo na yung susuot mo. Hindi pagdating sa umaga, ano yung susuot ko? Bakit di ka nag-church? Pastor, di ko kasi alam yung susuot ko eh. Amen? Dapat alam mo na. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve for God and money. Sis, bakit ka wala last week? Na-miss ka namin. May part-time po kasi ako. Sumama ako sa kampanya ni Barangay Captain. Nagbigay po kasi ng 1,000. Last ano naman niya ho yun eh, pastor eh. Dapat mas mataas eh. Kahit anong mangyari sa buhay. Amen. Kasi ito lang naman yung ginagawa natin na may silbi. Bakit ko sinasabing walang silbi yung ginagawa natin? Kasi yung ginagawa natin dito, yung paghayag mo ng mabuting balita, yun lang ang magsilbi pagdating ng sa langit. Amen? Yung pagmumotor mo, yung pagtatrabaho mo, walang silbi yan. Yung ginagawa ko, pagiging IT, wala yan. Yung pananahi, wala yan. Ang may silbi lang, pag naghahayag ka na para sa area ng Lord. Amen? Yung may pinag-pray ka. Yung meron ka nasabihan na, alam mo, ganyan din ako sis, pero ang ginawa ko, nag-pray ako. Alam mo, yung anak ko, dati tigas ng ulo niyan, pero ngayon, praise the Lord, nagpe-pray na yan. Sabihin nila, ano kaya ginawa, no? Maku-curious yan. At yun ang gusto ng ating Panginoon. Amen? Ang tanong, are you using your 3T? Ano yung 3 T? And treasure for the Great Commission. Ginagamit mo ba yan para sa kahahayag ng salita ng Lord? Doon pa lang malalaman mo na. Pangatlo, naghahayag ka ba ng mabuting balita? Amen. Okay. Pangatlo, do you delight in the Lord? Natutuwa ka ba? Excited ka ba pag nandito ka sa gawain? Amen. Natutuwa ka pa pag Sabado nights na? Alam niyo yung Sabado nights eh. Ano ba yung Sabado nights? Ito yung pag Sabado nights, kasi usually ang pasok hanggang Saturday. Pag Sabado nights, happy-happy daw yung mga kalalakihan tsaka mga kababaihan. Yun yung Sabado nights na sa bar. Bakit Sabado nights? Kasi pwedeng magpuyat. Kinabukasan, pwedeng gumising ng tanghali. Ang totoong Sabado nights, excited ka kasi kinabukasan, magche-church ka. Uy, bukas church day na naman. Matuturuan na naman ako ni Lord. Amen. Yun yung totoong Sabado nights. Sino dito yung nag-Sabado nights kagabi? Magsabi ng amen. O nandito ka lang ngayon kasi, pastor, kasi dapat yung kumare ko na nadaanan ako, tinanghali daw ng gising, kaya nag-church na lang ako. Pastor, dapat manonood kami ng sine, na wala yung passes. Nag-church na lang kami. Hindi. Dapat, una, tayo kay Lord muna. Amen? Sabi dito, pakibasa yung kulay green. 1, 2, 3. Sa Tagalog, unahin si Lord. Pag inuuna si Lord, ito maganda. And He will give you the desires of your heart. Ang taong inuuna si Lord, bukas makalawa yung pinagpe-pray na hawak na niya. Ulitin ko parang wala nakarinig. Yung taong inuuna si Lord, bukas makalawa yung pinagpe-pray niya, hawak na niya. Hindi ko alam ano pinagpe-pray nyo. Pero pag inuuna mo si Lord, sigurado ko ibibigay ng Lord yan sa'yo. Amen? Pastor, yung kapatid ko matagal ko nang pag-pray, sakit ng ulo ng pamilya, black sheep. Meron kaming kapatiran, 17 years pinagpe-pray yung kapatid. 17 years. Yung kanyang ate, hindi ano lang talaga, church-goer, pero may mystery yata. Pinagpe-pray yung isang kapatid na adik-adik. Totoo to, true story to. Alam niyo, after 17 years, na-born again yung adik-adik. 17 years! Alam niyo ngayon, yung adik-adik noon, pastor na ngayon. Amen? May pinagpe-pray ba kayong kamag-anak o kapatid na wala pa kay Lord? Yung totoo? Meron? Ilang taon niya na pinagpe-prayan? 3 buwan pa lang, pastor, ayoko lang mag-pray. Hindi nangyayari, walang pagbabago eh. Yung isa, 17 years, nagbago eh. Sino may matigas na anak? Matigas na ulong anak? Pati yung bata, nagtaas ng kamay eh. Maniwala ka, kaya palambutin ng Lord yan. Amen. Minsan ang mundo, hindi tabla eh, pero ang Lord lagi mahal ka. Hindi magbabago yun. Amen? Ito pa maganda, pag inuuna ang Lord, honor the Lord with your wealth. Make with the first fruit of all your crops. Hindi to pera lang. Ang first fruit, lahat ng una sa buhay mo. Kung inuuna mo ang Lord, maniwala ka, natutuwa ang Lord sa'yo. At pag natutuwa ang Lord sa'yo, puro blessing ang kapalit niyan. Amen?
Pero hindi sinasabing hindi magkakaproblema yan kasi ang mundo aagawin ka. Huwag ka nang mag-pray, hindi naman sinasagot. Ang tagal naman gumaling. Hindi. Ang kalaban, gusto niya, mahirapan tayo. Pero ang gusto ng Lord, pagpalain tayo. Amen? Kaya patuloy lang na manalangin. Whoever is shelter as money is a shelter, but the advantage of knowledge is wisdom preserves those who have it. Pag may Kristo ka, pinoproteksyonan ka ng Lord. Amen? Naalala niyo yung verse na nakaraan, yung Job? Sabi, ang bawat Kristiyano raw, may hedge. Ano yung hedge? May bakod. Tignan mo yung katabi mo, kung mukhang may bakod yan. May kalawa nga, pastor eh. Amen? Binabakuran ng Lord yan. Maniwala kayo dito ngayon, may libo-libong anghel na nakapalibot sa atin para wag lang tayo maistorbo. Amen? At mamaya, may anghel na mag-aatid sa'yo pa uwi. Amen? Alam niyo ba, sa mga nag-aaral na sino may favorite subject na science sa mga bata? Meron ba favorite subject na science? Ano yung mga batong nasa labas ng kalawakan? Anong tawag doon? Meteor garden. Meteor. O kaya asteroids. Pag-alagala sa kalawakan yun, bumabagsak lang yun. Biro nyo sa dinami-dami nun. Milyon daw yun, libro yun. Ba't hindi ka nababagsakan sa ulo? Amen. Nung sino rito nakaranas sa malakas na bagyo? Siguro naman lahat tayo na bagyo na, no? Sa dinami-dami na nakaranas sa malakas na bagyo, wala nabagsakan ng bubong sa ulo. Alam niyo ba, napakaraming blessing na hindi natin nakikita. Amen. Yung anak nyo, nung pumapasok sa school yan, munti kang mawala yung preno ng sasakyan, ng tricycle, pero kinabig ng Lord. Ikaw, wala kang alam-alam, nagbanggaan na pala sa likod. Kasi hindi natin alam yung ginagawa ng Lord. Kaya nga lagi kong prayer sa totoo lang, Lord, salamat sa mga blessing na nakikita namin at sa mga blessing na hindi namin nakikita. Amen? Pastor, na-scam kami. Ang laki ng perang nawala. Alam mo bakit nawala yun minsan? Kasi ayaw ng Lord mawala ka. Baka kung nasa yung perang yun, mawala ka sa Kanya. Kasi bakit? Manakawang ka. Uy, nanalo sa sweepstakes yan, 5 million. Sino ba ang target ng mga masasamang loob? Diba yung may pera? Kaya yung mga nananalo ng milyon-milyon, nawawala sa bahay. Lumilipat, delikado, baka manakawan. Amen? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay, bilisan na natin. Ang tanong, inuuna mo ba si Lord? Amen? With your wealth. Ito, mahirap dito. Inuuna namin si Lord. Pero pag sa pera, una ba si Lord? Nagkatingin na nila. Pag pera ba, inuuna si Lord? Amen? Okay, pang-apat. Inuuna mo ba si Lord kasi mapagmahal ka at mapagbigay ka? Do you use your wealth to show love? May naregaluhan na ba kayo rito kasi mahal nyo? Naalala ko nun, Valentine's, pitanong ako. Sino may gusto ng chocolate? tsaka teddy bear. Lahat ng nani, nagtaas ng kamay. Sige, bumili kayo ng Bear Brand Choco. Kasi pag ikaw nagmamahal, sigurado nagbibigay. Tama, hindi. Sino rito nagmamahal? Lahat. Kung totoo nagmamahal, magsabi na amen. Niregaluhan mo na ba yung mahal mo? Yung mga anak, mahal niyo ba magulang niya? Niregaluhan niyo ba yung nanay at tatay niya? Naalala ko nung bata ako, hindi naman, alam niyo pag birthday ng tatay ko, nagtatabi ko ng, kung magkano may tatabi ko, tapos pupunta ako sa parang maliit na, parang merchandise store sa La Loma. Naalala ko nun, may naipon akong 15 pesos, tuwan-tuwa ako. Tapos nilagay ko sa kahon, alam niyo yung regalo ko lang sa tatay ko, can open. Kasi yun lang yung kasi ng pera ko nun, grade 2 lang yata ako. Naalala ko yun, hindi ko malaman yung, makalimutan yung tindahan, Bluegrass yung pangalan ng, sa may La Loma yun. Tapos pag-birthday ng nanay ko, pag wala akong pera, gumagawa ako ng card. Gagawa ko yung card lang, yung coupon ban lang na ganyan. Kasi pag mahal mo talaga ang isang tao, gagawa ka ng paraan para mapakita mo yung pagmamahal. Amen? Tinatanong ko nga lagi mga bata, ano yung gusto nyo paglaki? Gusto ko maging ganito, ganyan, makatapos sa pag-aaral. Bakit? Kasi para masuklian ko yung pagmamahal ko sa magulang ko. Ginagawa mo isang bagay kasi mahal mo. Kaya dapat tayo nandito kasi mahal natin si Lord. Amen? Kaya dito sabi niya, command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in the wealth. Kay Timothy sinasabi to kasi nga maraming mayaman sa Ephesus. Sabi niya, which is uncertain. Kasi pag pinangahawakan mo sa buhay mo kayamanan, pwede ba mawala? Pwede mawala ang kayamanan?
Meron na ba kayo kilalang mayaman, bigla naghirap? Isang saglit lang. Meron akong nabalitaan. Isa siyang presidente ng isang accounting firm, napakalaking accounting firm. Siguro ang kinikita sa isang buwan, kalahating milyon, more or less. Ang ganda ng bahay. Alam niyo, isang iglap, nabalitaan, meron siyang leukemia. Tapos sinabi ng doktor, gagastos ka ng mga 15 million para gumaling ka. Alam niyo, sabi niya, mahirap ako. Bakit? Ang naipon ko lang 10 million. 10 million, mahirap? Meron bang may million dito sa bank account niya? Pero siya, mahirap daw siya. Bakit? Kulang pa siya ng 5 million para gumaling. Eh, ikaw, ano sakit mo ngayon na kailangan ng 15 million? Meron, wala? Sino mayaman? Kasi hindi natin kailangan ng 15 million para gumaling. Jollibee lang masaya na, pastor. Yung bata to. Hindi nga, pastor, yung si Mada lang masaya na kami. Sino mayaman ngayon? Totoo yun, true story yun. Hindi ko lang ma-ibig kasi baka nanonood eh. Nahirap ako kasi kailangan ko pa ng 5 million. Saan ako hahanap nun? Pero alam ko ngayon, napagaling yata eh, tinulungan ng kumpanya. Pero tingin niya sa sarili niya, wala. Nagbenta siya ng ari-arian. Amen. Tayo, kailangan mo ba ngayon yan? Amen? Ang tanong, matulungin ka ba? Tingnan mo yung katabi mo, dali, tingnan mo. Oo, hindi, pwede. Kasi kung talagang si Lord ang laman ng puso mo, tumutulong ka kasi mahal mo si Jesus. Tandaan, ang tulong wala sa laki, ang tulong yung laman ng puso. Mga kapatid, sige, taas ang kamay ng mga may kapatid. Yung mga may kapatid, kahit bata, tinutulungan nyo ba yung kapatid niyo? Hindi. Yung mga nagmamahal sa kapatid, magsabi ng amen. Kapatid na to flesh. Kapatid sa dugo, tinutulungan nyo ba? Amen. Tanong, nagbibigay, huwag na tayong lumayo, pamilya na lang. Nagbibigay pa tayo sa pamilya. Lalo ngayon, magpapasko na. Sabi nga, people making list, buying special gifts. Mayroon na ba? Wala pa nga, pastor. Simple lang malaman, alaman ng puso kung nagbibigay tayo tumutulong. Amen? And then lastly, you yield to service. Kumikilos ka sa iglesia, hindi dahil nautusan ka, kundi dahil excited ka. Nasabi dito, you use your wealth for the ministry. You use your time, your talent, and treasure for the ministry. You sing for the Lord. You are here for the Lord. Naglilinis ka para kay Lord. Nag-offering ka para kay Lord. Ginagamit mo yung lakas ng boses mo, yung gandang lalaki mo, yung ganda mo, para maghayag ng mabuting balita dahil kay Lord. Amen? Dahil lahat tayo dito, may gift galing kay Lord. Sabi ito, be shepherds of the God's flock that is under your care. Pastor, hindi naman ako pastor pero may pamilya ka. Sino rito walang pamilya? Lumabas na. Kung sino pamilya mo, yun yung flock mo. Lalo na yung mga magulang, may flock ka. Kahit hindi ka pastor, may flock ka. Amen? Ang sabi niya, be good shepherd. Alagaan mo yung pamilya mo. Sabi niya, under your care, watching over them, not because you must. Hindi dahil kailangan mo maging mabuting nanay, mabuting tatay, mabuting kapatid. Bakit? But because you are willing, as God wants you to be. Kasi gusto ng Lord, nagpapastor ka talaga sa pamilya mo. Mabuting halimbawa ka sa pamilya mo. Ako din sablay. Pero kaya natin yan sa biyaya ng Lord. Amen? Pero dapat muna, yung puso mo nasa kay Lord. Because unless we have given our hearts to Jesus, hindi natin kayang gawin to. Ang unang binibigay, hindi pera, hindi talento, hindi kakayanan. Alam niyo, unang binibigay kay Lord? Puso. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Hindi insemada ha? Puso. Kasi pag yung puso mo nasa kay Lord, kahit na mahirap mag-church, pupunta ka. Kahit mahirap mag-pray, antok ka na, pero Lord, kailangan ko magpasalamat sa iyo, magpe-pray muna ako. Kahit ang sarap ng pagkain nandito, tapos yung mga kasamaan mo hindi nagpe-pray, magpe-pray ka kasi, Lord, salamat, may kakainin ako.
Amen. Pag talagang ang Lord, yung puso mo nasa Kanya. Amen. Yung excited ka Sunday na, yung excited Saturday na, o yung ang tagal naman mag-church. Excited ka kasi tuturuan ka. Excited ka kasi makikita mo yung kapatid mong nandyan. Yun nga ang prayer namin ni Pastor, yung talagang fellowship natin. Why? Kasi alam nyo, nakikita ang pagsasama-sama talaga pag magkakasama tayo. Talaga, syempre, magkikita-kita pag magkakasama. Bakit? Ito totoo lang, yung pag-aaral ng banal ng salita, pwede sa sarili nyo yun, lalo na natuturuan kayo eh. Pwede yan sa ikaw na lang. Pero yung fellowship, pwede ba ikaw lang? Ulitin ko, yung fellowship ba pwedeng ikaw lang mag-isa? Hindi. Kaya masaya sa bahay kasi may kasama ka. Tignan mo nga yung kapitbahay mo. Kaya masaya sa bahay kasi may kasama. At kung masaya ka sa bahay, masaya ka sa kasama mo, dapat binabahagian mo ng mabuting balita. Amen. Kasi kami ni Pastora, nung 3 kami, saya iba pala pag may bata sa bahay. Tama hindi, mga anak, may magulang. Tama? Lalo na pag may apo na. Iba yung may bata. Nung yung anak namin, wala na. Kaming 2 na lang ang nagluloko. Tahimik na eh. Kaya alam nyo, pag may sumpong ang isa sa amin, tahimik ang bahay. Noon kasi pag may sumpong isa sa amin, yung bata naglalambing. Tama, mga nanay, tatay? Di ba yung mga bata, sila yung mag-iaya sa inyo eh. Sila yung mangungulit sa inyo eh. Amen? Kaya sabi, be good shepherds of your flock. At ito maganda, pag pinapakita ng magandang ehemplo ang mga bata, paglaki nila, gagawin nila sa pamilya nila yan. Pero pag yung nanay at tatay, away ng away, anong titingin mo sa anak mo? Baka maging ganun din sila. May mga bagay na hindi mo tinuturo, pero naituturo mo pala. Paano? Yung nakikitang ginagawa mo. Amen? Nasabi dito, for the Son of Man did not come to serve, but to serve. Kaya mga magulang, mga anak, maglingkod sa pamilya. At mas karapat dapat maglingkod sa iglesia. Amen? Dahil yung paglilingkod mo, natutuwa ang Lord sa iyo. Amen? At alam nyo ba, natutuwa ang Lord sa bawat isang nandito ngayon? Tanong nyo bakit? Tanong siya akin, Pastor, bakit? Nandito ka ngayon. Kasi inuna mo si Lord ngayon. Amen? Gusto niyo ba matuwa lagi si Lord sa inyo? Amen? Kasi pag mahal mo si Lord, nandito ka, hindi ka mawawala. Hindi dahil nakikinig kayo, hindi dahil mayroong insimada, paulit-ulit no? Paulit-ulit. Kasi masaya ka dahil alam mo, kapiling mo si Lord. Kasi ang totoong church, hindi ito. Ang totoong church, tayo. Kami nung nandun sa ibang bansa pa, halos araw-araw ang saya kasi halos araw-araw may gawain. Umabot nga, there was a time, 7 days a week, may gawain kami. Ang saya, hindi napapagod, kahit kinabukasan may trabaho uli. At ito lang alam nyo, nakakabangha. May oras kami magtrabaho, may oras kami sa ministry, may oras magnegosyo, may oras mag-aral. Hindi ko alam paano namin nagagawa yun. Pero pag dito sa Pilipinas, 1 oras na lang, hirap bigay kay Lord. Totoo hindi? Pastor, traffic eh. Sina Brad Emmanuel, praise the Lord sa buhay nila. Ilang kilometro layo dito? Tingin nyo. 6 to 8 kilometers. Amen? Nakakapunta. Eh, yung iba, nagngitian. Kasi kung talaga nasa puso mo, Lord, walang malayo. Siguro kung sasabihin ni Pastora, lahat sa Christmas, magbabagyo tayo. Sagot niya. Sagot niya. Siguro lahat ang aga-aga dito. Maniwala ka? Totoo hindi? Diba? Kahit malayo, andito tayo. Ganun yun pag gusto mo talaga. Sabi mo, pag gusto may, pag ayaw may, o kayo nagsabi niya, hindi ako. Amen? Ang tanong, naglilingkod ka ba? Si Pastora, inassign na naman ako, worship coordinator, kailangan maaga. Ako din tinamaan. Amen? Kasi minsan pag linggo, gumising ka na anong oras na. Kaya na 5 minutes. Yung 5 minutes ko, inaabot na 30 minutes. Kaya mamaya may sundo na kami. Ako late lagi. Amen? Kasi pag talagang mahal mo ang Lord, excited ka sa Kanya. Di ba ganun yung mga nagmamahal, excited sa mahal nilang makita? Kasi nga yung mga nagmamahal sa asawa, gusto nyo ba nakita asawa nyo?
Ang lalim ng buntong hininga. Kinakalabot. Yung mga magulang, mga anak, excited ba kayong makauwi ng bahay? Ayoko nga. Wala ko sinabi Ito nakakatawa yung mga mag-aasawa. Totoo lang to. Excited kang umuwi. Pagdating ng bahay, nag-away lang kayo. Pero mami, okay na yun. Pero gusto mo pa rin umuwi ng maaga. Tama, hindi. Kasi nandun yung puso mo As pamilya. Ganon din sa iglesia. Malalaman mo kung talaga na ang puso mo nandito. Yung bang ginagawa mo every Saturday, every Sunday, fluid na. Yung hindi kailangan tawagan, hindi kailangan i-text, hindi kailangan message. Ay, Brad, basta ka na! Hindi, pupunta rito yan. Bakit? Kasi nasa puso si Lord At pag yung hindi talaga nakapunta, ang bigat. May naranasan nyo na yun, hindi kayo nakapag-church, ang bigat ng dibdib nyo. Yung ba parang kulang ka, parang bugmutin ka, parang init ng ulo mo lagi? Kasi bakit? Hindi mo nakita yung pastor nagwapa nito. Amen? Summary, ano yung unang ginagawa natin sa pera? Una, we do good. Pangalawa, we're obedient to the commission. Pangatlo, we delight in the Lord. Inuuna ang Lord. Pangapat, ito pala pangapat. We are loving and giving. Ginagamit mo yung tatlong T. Ano yung tatlong T? And treasure. Para kay Lord, you're loving and giving. And then lastly, you yield to service. Ano dapat ang ginagawa sa pera? Ano ginagawa ng pera sa atin? We make us godly. Dapat nagiging maka-Diyos tayo dahil sa pera natin. Hindi yung nilalayo tayo sa Diyos. Kasi simple lang naman niya Tanong, yung negosyo mo ba nilalayo ka kay Lord? Yung trabaho mo ba nilalayo ka kay Lord? Yung pamilya mo ba nilalayo ka kay Lord? Yung kaibigan, kaklase, mahal mo sa buhay, nilalayo ka kay Lord? Doon malalaman kung nandun talaga kay Lord yan. Amen? Pag yung pera nilalayo ka na kay Lord, kabahan ka na. Dapat una lagi si Lord. Amen? Praise the Lord. Kasi pag si Lord ang una sa buhay mo, hindi ka pababayaan. May isang story before we end. Merong isang bata. Gusto na niya magpakamatay kasi talagang aburidong na rin sa pamilya na away ang kanyang mga magulang. Tapos, isang araw, naglalakad siya hanggang, sabi niya, uho na ako, bago ko lumayas, pakainuman lang ng tubig. Napakatok siya rin sa isang bahay. Tapos sabi ng babae, may nagbukas, sabi niya, ano yun? Pwede ko ba makainom ng tubig? Ha? Kasi malayo pa pupuntahan ko Ba't malayo pupuntahan? Kasi maglalayas. Kasi aburido sa buhay. Gusto niya raw niya magpakamatay. Ganun ba? O sige, alam niyo binigay ng babae? Glass of milk. Totoo to. Hindi ko lang alam pangalan niya. Tapos, tagulit yung bata. Sabi ng bata, bakit yung gatas yung binigay niyo? Magkano mo babayaran ko? Ay, sabi niya, libre lang yan. Sabi niya, kasi sabi ng Bible, magbigay. Alam niyo, nag-iba yung perception ng bata, hindi naglayas, umuwi. Umuwi siya. Paglipas na maraming taon, yung babaeng nagbigay ng gatas, nagkasakit ng maluma. Sabi niya, Lord, tulungan mo ako, cancer sa utak. May tumor ako sa utak. O-operahan daw siya, kailangan niya ng 1 milyon para sa operasyon. Kasi wala siyang choice, kailangan niya magpa-opera. Sabi niya, paano to? Sabi niya sa pamilya niya, pero nakapasok naman sila, nai-admit siya. Sabi niya, bahala si Lord, Nay. Sabi ng mga anak niya, bahala po si Lord. Ngayon, di na-operahan, praise the Lord, maayos siya. Ngayon, sabi nung punin mo na yung bill, anak, na makalabas na tayo. Pero alam nila, 1 milyon ang babayaran niya. Tumor sa utak, inoperahan niya. Tapos sabi niya, pag-pray natin, nakasya yung pera natin. Nung nakalagay yung bill, alam niya na kagad, 0. Ha? Bakit 0 yan? Sabi ho nung nurse, may nakasulat daw sa likod. Pagpalikot sa likod, nakalagay, paid in full by a glass of milk. Signed, Dr. Kelly Howard. Minsan, yung maliit na kabutihang ginagawa, babalik sa'yo. Lalo na pag si Kristo ang nasa puso mo. Amen? Kaya, be godly. Palakpakan natin, Panginoon. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka namin, sasalamatan.